Good morning. Ayan, tanong sa atin ng iba nating mga kapwa magkakambing, ilang araw nga ba yung ating mga napier bago i-harvest uli o ipakain sa ating mga kambing after mo harvestin siya. Ayan. So sagutin natin yung tanong na to ngayong araw na to at samahan nyo ako dahil nag-iipon ulit ako ng napier para ko sakaling matuloy ang bagyo bukas hanggang Sabado Linggo, tayo ay may reserbang pagkain. Tara. Ayan, so ayon dun sa seminar na pinuntahan ko sa Bureau of Animal Industry, dun sa main office nila sa may Visayas Avenue, QC. Ayan, malapit sa QC Circle. Nag-attend ako nung nakaraan. Ayan, ay nakalagay doon ay 30 to 45 days yung kagandahan ng pag-harvest ng ating mga napier o iba pang mga grass na pwede mong itanim. Ayan, so sa legumes ilalagay ko din dyan doon sa mga ating fruit trees yung ating mga legumes, yung mga madre de agua, mga kakawate. Yan, nandyan din po yung details para makadagdag din sa inyo information. Okay, kadalasan ganito yung mga itsura noon. Yan, ito medyo bata-bata pa kasi mas nauna kong kumpayan to nung nakaraan. Ito ay sa ating lupa ng katabi ng ating barangay. Katabing bahay pala dito sa aming barangay. Yan, halos katapatin lang namin at isa ako sa naglilinis dito sa kanilang lupa at ipinakakain ko sa aking mga kambing. So ayan, ganyan yung itsura ng mga napier. So may handa na akong ganito sako na bigkisan, hindi natali para syempre mas madali kong bigkisin. Yan. Kung kayo ay magka-cut nito, sagarin nyo sa baba, diba? Yung sa pinakababa niya. So hindi ko kasi masyado mapapakita sa inyo dahil wala tayong taga video ngayong araw na to, mag-isa lang ako. Pero sagarin mo dito sa baba yung putol para mas maganda yung tubo niya sa susunod na harvest mo. Kapag nasagad mo na siyang ganyan, lagay mo lang dito. Yan, ipunin mo hanggang sa kaya mo nang bigkisin ng sakto sa kaya mong dalhin o pasanin. Okay, so sa ngayon pwede na muna to dahil meron na tayo na unang hinarvest kanina at ito masyado pa maliliit. So patagalin natin ng mga 3 linggo. Okay, so dito muna tayo at dalhin natin sa ating imbakan. At ayan po, nandito na siya sa ating imbakan kung saan protektado ng steel matting para hindi papasok na mga manok kasi pwede nilang hapunan yan tapos iiputan nila tapos tinakainin ng kambing. Kaya kailangan protektahan mo rin. O kaya pwedeng masakyan ng pusa. Pagka napuntahan niya ng pusa, ihian o tutulugan. Pag naamoy ng kambing yan, tinakainin. So ayan yung ating na stock sa araw na to. At good for 12 to 15 goats para sa akin. Ayan, yan ay kung sila ay nakakaalpas o ipapastol mo pa sila sa merong pagkain na konti, kahit konti lang. Yan. So okay na yan sa 12 to 15 goats. Ngayon, kung confinement sila o sila ay nakakulong sa kanilang mga goat house, syempre, dadagdagan mo yan ng mga madre de agua, kakawate, indigofera, tsaka kuha ka pa ng mga ibang dahon gaya ng langka, saging. Yan, para mas mabusog pa sila. Tapos kung may feeds ka, bigyan mo ng kahit isang tabo yung mga kambing mo na ang dami nila ay 12 to 15. Okay? So, kahit nag-aabang sila dito ngayon sa akin, hindi ko binibigay dahil syempre meron pa sila dun natira nila kahapon at syempre ito pa. Hindi nila masyado nakalapag. Yan, sasairin pa nila yan dahil tuyo naman yan. Diba Mama Brown? Yan, tapos sila kinakain nila ngayon yung mga santol na nalaglag. Mga dahon na santol na nalaglag. Yan. Tapos kukuha ko na lang sila na mga ibang kumpay ngayong araw. So kakaiba yung kukun natin, yung mga kulutan. Okay. O ito, tapos ibibigay natin ngayong araw na to. Dito mga random na damo na lang o mga pinagputulan dahon. Diba? Yan o, parang tibig. Pero hindi ko maintindihan kung ang tawag dito. Kasi yan yung mga saging na binalutan na ng bagin na malabo na makarecover, ibigay na rin natin. At ito na nga, itsura ng ibinigay kong pagkain sa kanila ngayong araw. At syempre mabubusog na sila dyan dahil meron pa silang trays na kanilang mga kinain kahapon. Ayan. So ang dami kasi nun. Ito pa yung mga santol na nalaglag. Ayan, mga santol na nalaglag dyan. Ang dami pa oh. Ayan, kakainin nila yan. Bubuksan nila yan mamaya. At mabubusog sila. Ayan, sapat na yan sa kanila sa maghapon. Di ko na sila binigyan ng feeds ngayong araw. Ito pa yung mga pinagkainan nila oh. Okay, so yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang short video na ito. Mahaba na nga eh. Okay, so sana po ay okay kayo ngayong mga
panahon na ganito, na tagbagyo na naman, tag-ulan. At sana man natiling malusog ang inyong mga kambing upang kayo ay makapagparami ng tuloy-tuloy. Okay, tayong lahat tayo masenso sa pagkakambing at lumakas ang goat industry dito sa Pilipinas. Okay? So yun lang, huwag kalimutan mag-subscribe at syempre comment na lang, comment dito sa aking channel na Teacher Farmer Ali. At follow na rin kayo sa aking Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Okay? Happy goat racing!